Kahit ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoon, kahit araw-araw kang nagbabasa ng Biblia, kahit araw-araw kang nananalangin, linggo-linggong nagsisimba, hindi magagawa ng pagsisimba nating mapigilan ang mga storms and challenges na meron sa ating buhay. However, ipinangako rin naman ng ating Panginoon na kung dadaan tayo sa mga pagsubok, kung tayo ay mananampalataya at kakapit sa Diyos, may ipinangako naman ang Diyos na kaligtasan sa lahat ng mga taong nananalig sa Kanya. Sabi ng Panginoon, I will be with you. I will protect you. I will deliver you. I will keep you from harm. If you will remain under the shadow of the wings of the Almighty, there is a promise na merong kaligtasan sa presensya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, every Christian should not allow the presence of the storm to doubt the presence of God. Ibig sabihin, lahat ng nananampalataya sa ating Panginoon, hindi porket may presensya ng problema, ay nawala na ang presensya ng Panginoon. Nangako ang Panginoon na kasama natin siya, at kahit anong pagsubok ang ating pagdaanan, mananatili ang kanyang pangako na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, yung pagmamahal niya magpapatuloy at ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay ay hindi mahihinto. Madalas, kapag tayo ay nakakaranas ng bagyo, ini-interpret natin ang bagyo bilang humahadlang para maranasan natin ang pangako ng Panginoon. So in our interpretation, kahit hindi nyo ako pinapansin, some storms in our life are standing in the way of God's promise. But what if the storms in your life are the way to the promises of God? What if yung inakala mong hadlang, yun ang tanging paraan para pag nalagpasan mo yung pagsubok, yun ang tanging paraan para madala ka ng Lord sa next level at next season ng ating buhay. Ito po yung context ng pinag-uusapan natin sa Acts chapter 27. In fact, yung Acts 27 po, ang last recorded journey ni Apostle Paul. Now, dito po sa kwentong ito, mga kapatid, sumakay si Apostle Paul ng isang barko mula po sa Caesarea, papunta po ng Rome sa may Italy. Kasama po ni Apostle Paul ang 276 prisoners. Kasama niya, bakit to mga kapatid? Sapagkat si Apostle Paul po, nung siya ay nasa Jerusalem, inakusahan po siya na nag-i-incite ng riot. Siya daw po ay nagke-create ng confusion sapagkat ipinapangaral po niya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Now let me just break it down to you. Si Apostle Paul kasama ang mga disciples of Jesus Christ dahil na-witness po nila ang resurrection ng ating Panginoong Hesus and they continue to preach the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang interpretation ng mga Pharisees and Sadducees, nagke-create lang sila ng gulo. Sapagkat marami ng mga nasa Judaism na lumilipat dito sa the way o sa bagong relihiyon daw na itinatayo ni Apostle Paul. Kaya ang sabi ng scripture, dahil siya ay nag-i-incite ng riot at pakiramdam nila, dinidisrespect niya ang mga Pharisees and Sadducees, ipinakulong nila ngayon si Apostle Paul sa Jerusalem. Now this is where it gets interesting. Kasi nung si Apostle Paul ay nasa Jerusalem, sinubukan siyang hatulan, i-trial for 2 years. Pero after 2 years ng hearing, wala silang makuwang concrete evidence na talagang si Apostle Paul ay may kasalanan. Kung kaya't si Apostle Paul, dahil after 2 years of being imprisoned, ginamit niya na ngayon yung kanyang citizenship. Kasi maraming Christians hindi alam na si Apostle Paul was actually a Roman citizen. Roman citizen siya. So dahil siya ay Roman citizen, ginamit ngayon ni Apostle Paul yung kanyang pagiging Roman citizen para sabihin, pakiramdam ko, hindi fair yung trial dito sa Jerusalem. I want to go to Rome para iharap at iakyat yung kaso ko papunta kay Caesar. Gets niyo mga kapatid? So dahil pakiramdam niya, hindi patas ang trato sa kanya sa Jerusalem, nagdemand ngayon si Apostle Paul, gusto ko makapunta sa Rome, doon niyo ko hatulan sa Korte Suprema. Ibig sabihin mga kapatid, yung journey na ito, na siya'y nasa barko, papunta si Apostle Paul sa Rome para sana iakyat ang kanyang appeal kay Caesar mismo. However, si Apostle Paul ay sinama sa 276 na prisoners
para sila ay makarating doon sa Italia, sa may Rome. At base po sa kwentong binasa natin at sa text na binasa natin, hindi pa man sila nakakarating sa unang destination, nahirapan na sila sapagkat naka-encounter sila ng matinding bagyo. Are you still following so far? So ang purpose ni Apostle Paul pumunta ng Rome para i-appeal ang kanyang kaso, pero wala pa sila dun sa Rome, nakaranas sila ng matinding bagyo. Spoiler alert. Alam niyo po ba, pag binasa niyo yung 44 verses ng Acts 27, makikita po ninyo na yung barkong sinasakyan ni Apostle Paul, lumubog din. So on the way to his trial, on the way para sa maabsuelto siya sa kanyang kaso, he has to go through two important challenges in his life. Storms and shipwreck. Binagyo na, lumubog pa yung barko. And usually mga kapatid, we use this platform a lot to talk about the storms in our life. Siguro naman po narinig na nyo ng maraming beses sa akin na anumang bagyo ang ating pagdaanan, kasama natin ang ating Panginoon. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Pero magkaiba po yung storm sa shipwreck. Anong difference, Pastor? Kasi yung storm, it may delay your journey, pero ang shipwreck could actually stop your journey. Yung storm, it will pass over. Pero ang shipwreck, it will force you to start over. Nakaranas na tayong lahat ng storm, pero marami din sa atin tahimik lang, pero nakaranas sila ng shipwreck. Malalaman niyo to ganito, no? Nung nakaranas ka ng storm, ang sabi mo kay Lord, Lord, bakit nangyari to sa akin? Pero yung nakaranas ng shipwreck, ang sinasabi nila, may Diyos ba talaga? Yung mga dumanas ng bagyo, ganito yan. Kapag may problema sa relationship, may storm. Pero pag nag-break kayo, yun ang shipwreck. Guess nyo na? Amen? So, lahat nag-i-struggle, pero marami sa atin mga kapatid na challenge tayo, marami sa atin na i-inspire tayo sa salita ng ating Panginoon na sinasabing kasama tayo ng ating Panginoon sa anumang storm na pinagdadaanan natin. Pero we have to recognize as well na bawat Kristiyano daraan sa mga shipwreck ng ating buhay. Malulugi ang negosyo, mawawalan ng trabaho, mamamatayan ng mahal sa buhay, mawawalan ng pinagkakakitaan. Maraming bagay na nakakapag-symbolize the shipwreck that happened in your life. Ibig sabihin, ang shipwreck is actually an illustration, a metaphor for everything that is losing in your life. Yung nawawala, yung lumulubog. Pero alam niyo ba mga kapatid, sa storya na pinag-aralan natin, since 44 verses nga to, hindi naman natin kaya lahat pag-aralan kung i-discuss natin yung 44 verses, pero uunti-untiin ko na lang i-digest sa inyo para mas maunawaan natin. Kasi kung babalikan po ninyo mga kapatid ang storya mula dun sa simula, bago pa man umalis si Apostle Paul, bago pa man sila tumawid papunta ng Rome, kinausap niya na yung mga sailors. Ang sabi niya sa verse 10, Men, I perceived that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives. Are you still with me? Let's read that again. Ang sabi ni Apostle Paul sa mga sailors, now listen, si Apostle Paul, tent maker, si Apostle Paul, minister of the word. Now itong minister of the word at tent maker, pinapangaralan yung mga actual na seaman. Para sabihin, guys, wag nyo nang tuloy. Mapapahamak tayong lahat. Hindi lang tayo mawawala ng cargo, pati yung buong barko lulubog and we will lose our lives. Now, this is a bold statement from Apostle Paul himself na wala namang alam sa navigation sa barko. In essence, kung ipaparaphrase natin yung sinabi ni Apostle Paul, ang sinasabi lang ni Apostle Paul, hey guys, listen, the ship will not make it. Alam ko may plano tayong tumawid sa kabilang side, pero hindi makakatawid yung vessel natin. Our vessel will not survive this storm because this ship will fall apart. Hindi ko alam kung sinong kinakausap ng ating Panginoon, pero gusto lang ipaalala ng Panginoon sa iyo. Alam kong lahat tayo we want to get to our destination, but some ships in your life will not make it. Tamo tahimik? Mas maganda kasing pag-usapan nyo, you are going to make it.
God is going to bless you. God is going to open doors of opportunity in your life. God is going to use you to be a blessing to other people. And everybody will shout, everybody will say amen. Pero mahirap mag-amen kapag sinabing may mga ship sa buhay ninyo na hindi magtatagal. May mga ship sa buhay natin na nalulubog. May mga relationship na mapuputol. May mga partnership na mapuputol. May mga friendship na masisira. May mga hardship na pagdadaanan. Come on now. Amen. There will be ships in your life that's not going to make it. Alam ko nananalangin tayo. Alam ko nagfa-fasting tayo. Alam ko meron kang pangarap of a happily ever after. Alam ko meron kang vision that you're going to make it, that you're going to succeed. But some ships in your life will not make it. Sometimes, may mga barko, may mga ships sa ating buhay na hindi makakarating sa kabilang dako. Kahit gaano kalaki ang Bible mo, kahit linggo-linggo ka nagsisimba, some ships in your life will fall apart. The thing that you're holding on will fall apart. May mga projects na hindi matutuloy. May mga businesses na magsasara. May mga mahal sa buhay tayo magpapaalam. Alam kong gusto natin na ayusin ng Diyos ang mga circumstances na meron tayo sa ating buhay, but I'm afraid to tell you that some ships in your life will fall apart. Now listen, alam kong tahimik kayo and I expected it na magiging tahimik kayo, mga kapatid. Pero di ba, wala naman siguro sa ating sasakay ng barko kung alam mo lang naman nalulubog ito. Right? Ba't sino sa inyo, pupunta kayo sa pier, sabi niya, lulubog to pero sasakay ako. Si Apostle Paul lang nagsasabi noon. Pero sa realidad ng buhay, kung alam mong lulubog yung barko, ba't ka sasakay? Kung alam mong yung eroplano babagsak, bakit ka sasakay? Kung alam ko lang na ipagpapalit niya ako sa iba, di na ako pumayag na pinakilig niya ako. Di ba? Kung alam ko lang naman na tatanggalin ako sa trabaho, bakit pa ako nag-apply? Kung alam ko lang naman na magbabackslide ako, bakit pa ako naging born again in the first place? Kung alam ko lang naman na malulugi yung negosyo, di ko na sinimulan. Kung alam ko lang na yung proyektong ito ay masisira at mahihinto, bakit kailangan ko pang sinimulan? Katulad ni Abraham, kung alam lang sana ni Abraham na ipapa-offer lang yung anak niya si Isaac, ba't pa siya binigyan ng anak? Bakit ka pa sasakay ng barko kung alam mo naman palang lulubog? And sometimes when our ships are sinking, the boat is sinking, group yourselves into three. Minsan, listen to me mga kapatid, I believe God is talking to you today. Marami sa atin ang hanggang ngayon in denial pa rin. Kasi pakiramdam natin kaya nating sagipin yung barko using our own skills and our own ability. But listen to me, no amount of skill can stop the ship from sinking if God allowed it to happen. Kahit gaano tayo katalino at katalented, if God allowed it to close, it will close. If God allowed it na mawala, mawawala siya. It's part of our life. May itinuturo ang Panginoon sa mga shipwrecks ng ating buhay. Yes, all of us will go through storm. All of us are prepared for the storm. But I want you to be prepared for the shipwrecks that's going to happen in your life. Dadaan po ang shipwreck, mga kapatid. Eh sabi ko nga sa Lord, Lord, napakapalad ng simbahang ito, tinuturuan mo kami na maging handa sa mga shipwreck ng aming buhay. Kasi kung gusto lang tayong pasigawin ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Dahil hindi kayo iiwan ng Panginoon, hindi kayo malulungkot. Pero hindi yun ang totoo. Lahat tayo dadaan sa kalungkutan. Lahat tayo dadaan sa pagkalugmok. Lahat tayo dadaan sa pagbagsak. Lahat tayo dadaan sa shipwreck. Pero gusto ng Lord na maging handa tayo na kapag dumaan tayo sa shipwreck ng ating buhay, lumubog man yung barko, yung pananampalataya natin ay hindi sasama sa paglubog ng barko. Listen to me mga kapatid, huwag mong masyadong hawakan yung mga ship ng iyong buhay. Your ship is not your savior. Your business is not your savior. Your talent is not your savior. Your education is not your savior. That relationship is not your savior. Your dream guy is not your savior. Jesus is our savior. Hold on to Him. Lahat ng ship na yan, posibleng lumubog. Posibleng bumagsak. Pero tatandaan nyo mga kapatid, hindi tatanggalin ng Diyos ang isang bagay na kakailanganin mo sa next season. Kung tinanggal ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo kailangan. Ang hirap mag-amen doon, Brad. Ang sakit sa pakiramdam kasi, pagtanggalan, o paglugian, ganon, pagkawalaan, iwanan, ang hirap noon. Ang mas masarap pag-usapan, hindi kayo iwan ng Panginoon. God is going to bless your business.
God is going to open doors of opportunities in your life. Pero can you still praise God kahit tinanggal niya? Can you hold on to your faith? Can you stay in faith even though you have an excuse to walk away? Because some ships in your life will sink. May mga bagyo, may mga parte ng ating buhay na lulubog. May mga parte ng ating buhay na hindi mananatili forever. Pero kapag kinuha ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo kailangan sa next season ng iyong buhay. In fact, kahit mawala ang transportation, kaya ka pa rin dalhin ng Lord sa destination kasi after all, transportation lang siya, pero maraming pwedeng gamitin ang Lord na transportation para pagpalain ka. We don't want shipwrecks. Pero let's step back a little bit. Let's just put the context on the story. So yung barko ay papunta ng Rome. Si Apostle Paul, kasama ang 276 prison, mula si Syria, papunta sila ng Italy. However, ang sabi ng ibang verses na hindi na natin binasa, nung sila'y nag-journey na, ang lakas ng headwind. Ibig sabihin, yung wind was contrary to them. Unfortunately, gusto man nila maglanding sana sa Phoenix, dinala pa sila ng hangin sa open sea. Dinala sila sa southwest, kaya mas lalong naging matindi yung kanilang problema, to the point na unti-unti na silang nawawala ng pag-asa, tinapon na nila yung kanilang mga cargo, gumamit sila ng rope para i-hold yung anchor ng kanilang barko, but to no avail, walang nangyari. Ibig sabihin, they tried to save the passenger, they tried to save the boat, but unfortunately, they cannot control what's happening on the boat. So habang sila'y papunta ng Rome, yung kanilang mga stations hindi nila madaanan, nilabas na nila yung kanilang mga lifeboat. Unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa sapagkat sa palagay nila, ginawa na nila ang lahat, pero wala pa rin nangyari. Ano kung titignan nyo ang sinasabi ng scripture, 14 days po silang nasa gitna ng dagat, naubusan sila ng pagkain at sa loob ng 2 linggo, hindi nila nakita na sumikat ang araw. At dahil walang pagsikat ng araw, unti-unti na rin silang nawawalan ng pag-asa. Ang sabi ng verse 20, terrible storm raged for many days, watch this, blotting out the sun and the stars, highlight this, until at last, all hope was gone. They tried their best. They tried everything they know how to save the ship from sinking. Tinapon nila ang kanilang bagahe, ginamit nila ang kanilang maritime knowledge to save the ship, but unfortunately, hindi nila masagip yung barko at nawala na sila ng pag-asa. The storm continued raging and they gave up all hope na maliligtas pa sila at makakatawid pa sila to the other side. I don't know who is this for. Pero maaaring yung iba sa inyo, sinasabi nyo, there is no way that this marriage is going to work. Parang nawalan ka na ng pag-asa sa relasyon ninyo mag-asawa na maaayos pa. There is no way that I'm going to beat this cancer. I've been battling this cancer for 2 years already. May pag-asa pa ba na unti-unti na nawawalan ng pag-asa ang iyong buhay? Maaaring yung iba sa inyo, sinasabi nyo, there's no way that we are going to overcome this financial debt. Masyado nang malaki ang aking utang, lubog na lubog ako sa utang at pakiramdam ko, hindi na ako makakaahon. Or probably some of you are thinking and wondering, there is no way that I'm going to get married. There's no way that I'm going to get pregnant. After everything that you've been through, there's no way that I'm going to succeed. There's no way na makakapagtapos pa ako ng pag-aaral. My hope is all gone. At maaaring nagtataka kayo at nagsasabi kayo sa inyong mga sarili, bakit nga ba minsan hinahayaan ng Panginoon na dumaan ako sa mga shipwreck ng aking buhay? Why would God allow shipwrecks in my life? Hindi ba niya kayang gawin ang lahat para iligtas ako? Hindi ba niya kayang gawin ang lahat para ayusin ang lahat ng bagay na meron sa akin buhay? Bakit niya inaalaw na mawalan ako ng project? Bakit niya inaalaw na mawalan ako ng job offer? Bakit niya inaalaw na manakaw sa akin yung promotion? Bakit inaalaw ng Lord ang shipwreck sa aking buhay? If God is a good God, why do bad things happen to good people? You know what? The answer is in this verse. Bakit? Hindi sila dapat dadaan sa bagyo at sa shipwreck kung nakinig lang sila kay Apostle Paul. Watch this. Ang sabi ng scripture, you should have listened to me. Ang sabi ni Apostle Paul. Bago pa sila umalis, sabi ko na sa inyo, huwag kayong maglalayag, mapapahamak tayo. Remember verse 10? Di ba sinabi ni Apostle Paul, huwag na tayong tumawid because I perceive that there will be trouble ahead of us. Merong shipwreck, loss of cargo, mamamatay tayong lahat.
Pero dahil si Apostle Paul, tent maker lang, ayaw nilang pakinggan. Kasi mas may tiwala sila sa expertise ng seaman kesa sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya hindi sila naniwala. At dahil hindi sila naniwala, dumaan sila sa bagyo. Now imagine this scenario. Binalaan sila ni Apostle Paul, hindi sila nakinig. Nung nandun na sila sa gitna ng bagyo, gumigewang-gewang yung bangka, ginagawa na nila ang lahat para maligtas, and then nakatayo si Apostle Paul. Kung nakinig sana kayo, di dapat hindi tayo binabagyo ngayon. Alam nyo, isa sa mga reason, fasten your seatbelt ha, ayoko kayong saktan. Pero isa sa mga reason kung bakit tayo nasa shipwreck, hindi ka kasi nakinig eh. Sinabihan ka before. Wag na yang lalaki na yan. Ang tigas ng ulo mo. Sinabihan ka na before, hindi kikita yung negosyo na yan. Pero dahil mas may tiwala ka sa expertise mo bilang entrepreneur, kaysa sa salita ng ating Panginoon, sinuway mo ang ating Panginoon. Hindi ka nakinig. Isa sa mga rason kung bakit tayo dumadaan sa shipwreck, we're not listening. Ano ang sinasabi ni Apostle Paul? Balik mo yung verse, anak. Ang sinasabi ni Apostle Paul, you should have listened to me in the first place and not left Crete. You would have avoided all this damage and loss. Kung nakinig ka, hindi dapat madadamage yung barko. Now, it's too late. Ang sinasabi ni Apostle Paul, kahit mag-pray kayo, yan na ang destiny natin. Kahit mag-fasting kayo, yan na ang destiny natin. Ibig sabihin, yung shipwreck na yun is actually a consequence of their disobedience. And no matter how much you prayed for it, yes, God is a God of miracles, but no matter how much you prayed for it, if God allowed it to happen, if this is the consequence of our disobedience, unfortunately, it will happen. Nga lang minsan talaga mga kapatid, kapag may mga shipwreck sa ating buhay, ang lahat ng sisi laging nasa dyablo, no? Pasin nyo yun? Right? May sakit ako ngayon. Yung dyablo, inaatake na naman ako. Di ba? Kaya sabi ng dyablo, nananahimik ako kung na naman nadamay nito. Di ba? Napansin niyo, yung dyablo tuloy, nagtataka na, lagi na lang ako. Lahat na lang ng credit, binigay niyo sa akin Di ba? Sikip na naman ang dibdib ko. Inaatake na naman ako ng dyablo. Sabi ng anak mo na, yung crispy pata kasi binanatan mo eh. Nag-guess yung sinasabi ko mga kapatid, we give so much credit to the enemy, while in fact, some of the shipwrecks that happen in our life is because we decided not to follow the instructions of the Lord. Ang hirap talaga mag-amen pag ganito. Now, listen to me. May mga bagyo naman at may mga shipwreck na hindi ikaw may kagagawan. Halimbawa, pag naghiwalay yung mga magulang mo, ikaw lang yung casualty. Di mo naman ginusto yun. Tama? Mga kapatid? Halimbawa, kapag na-scam ka o nadaya ka, nagtiwala ka lang naman eh. Kaso talagang yung pinagkatiwalaan mo, hindi mapagkakatiwalaan, nadaya ka. And let me just say this to you. Mag-ingat kayo mga anak ha. Alam niyo kung bakit? Hindi ko na mabilang kung ilang tao araw-araw nakakausap ko na nai-scam. At pag nakita niyo po ang mukha ng lahat ng nai-scam, maaawa po kayo. Milyon-milyon, hundreds of thousands of pesos ang kinukuha sa kanila ng mga scammer, nadadaya, naloloko. Minsan ang ugat greed. Minsan ang ugat talaga is ignorance. Hindi lang nila alam how to protect their accounts and so on and so forth. Pero kapag may mga ganitong pagkakataon, sasabihin mo, shipwreck to sa buhay ko, pero hindi ko naman to ginusto. Nakinig naman ako sa Panginoon, kaso minsan, nagtiwala lang ako sa iba. Pero may mga shipwreck sa buhay natin na kasalanan talaga natin. Kaya nga parang, alam nyo, ang rinig ko sa sinasabi ni Apostle Paul, I told you, sinabi ko na sa inyo, wag na tayong maglayag. God instructed you to stay and you choose to sail, is your choice. Kagagawan nyo yan. You are in the middle of this storm because you spent too much money without wisdom. You are in the middle of the storm because you did not listen to what God is saying. You are in this mess because you procrastinated. Hindi mo trinabaho, hindi mo pinagbuti. And there are storms na kagagawa ng ibang tao, but there are storms na kagagawa ng hindi natin pakikinig. Sinabihan ka na noon, wag siya. Pero pinilit mo kasi, Pastor, magbabago to. May potential naman po siya eh. Oo, may potential din siyang saktang ka. May potential din siyang pahirapan ka. Makinig ang mga may pandinig. Kasi pag kinilig, asin dapat maalat at ang ilaw dapat maliwanag. Kapag yung asin maliwanag at yung ilaw maalat, may problema po tayo doon. Kasi lahat ng asin dapat maalat at lahat ng ilaw dapat maliwanag. Ang tanong, may alat ka pa ba?
Tanungin mo ang katabi mo, may alat ka pa ba? Asim yata yun, pastor. Amen, may alat ka pa ba? Why? Because God designed you to make an impact. At alam niyo, ibig sabihin ng impact, you will leave a mark. So don't desire to be noticed. Desire to be known. Because God already called you by your name. Naalala ko, nung nagtatrabaho pa ako, mahilig ako manood ng basketball, yung PBA. Talaga nanonood ako ng live sa PBA. Pagka San Miguel fan kasi ako eh. Alam nyo, pag nandun ka na sa arena, Araneta Coliseum, grabe sigawan ng mga tao doon. Pati ako napapasigaw na eh. Defense! Defense! Tapos yung mga favorite player mo, hey, Danny! Sumisigaw ako dun sa mga taong hindi sure kung panalo. Pagkatapos ng laro, wala na akong boses, talo pa kami. Tapos sumisigaw ako dun sa player na hindi naman ako kilala. Pero kapag sumisigaw ka para sa Diyos, when you are shouting His name, una sa lahat, panalo siya. Pangalawa sa lahat, kilala ka niya. Bakit? May purpose ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Nasabi ko na yata ito last year, pero sasabihin ko uli. Sino po sa inyo may toothbrush? Taas kamay lahat may toothbrush. Yung ginagamit ha. Taas po lahat na may toothbrush. Saan nyo binili yung toothbrush nyo? Doon po ba sa tindahang pinagbilan nyo ng toothbrush nyo? Yung toothbrush na kinuha mo, may katabing toothbrush? Hindi mo ba naisip yung mararamdaman nung naiwang toothbrush? Nung kinuha mo yung toothbrush na yon, may pinagsamahan na sila. Nakabuo na sila ng matagal na friendship. Meron na silang fraternity, toothbrush-tity. Tapos nung kinuha mo siya, ano kaya sinasabi ng mga naiwan? Pre, sulat ka, pre. Pre, sulat ka. Because mamimiss ka namin. Pero, bakit mo kinuha yon? Kasi gusto mong magamit para saan? Para sa ngipin mo. Correct? Alam niyo po ba ang tawag noon sa religious term? Consecration. Literal mo siyang inihiwalay para sa isang purpose. Kasi may purpose yung sipilyo mo kung ba't mo siya kinuha. Binili mo ba yan kasi favorite color mo? O binili mo yan kasi mura? May purpose ka pa rin kung ba't mo siya kinuha. Correct? Question. Para saan? Panglinis ng ngipin. Klaruhin nyo. Kaninong ngipin yan? Okay, panlinis ng ngipin nyo. Question. Pwede ko bang hiramin yung toothbrush nyo? Papanglinis ko. Oh, grabe, diring-diri naman kayo. Yung mga nasa unan, ear. Pwede ko bang gamitin yung toothbrush mo para maipanglinis ng ngipin ko? Pwede. Technically pwede, pero hindi mo siya binili para sa ngipin ko. Binili mo siya para sa ngipin mo. Correct? Pwede ko bang ipanglinis ng sapatos ko yung toothbrush mo? Grabe, diring-diri naman ah. Pero pwede, di ba? Pero hindi mo siya binili para dun sa sapatos ko. Eh bakit ka nagsisettle na pinangpupunas ka ng sapatos kung may purpose ka naman talaga? Nagsisettle ka sa less if you have an access for so much more. May purpose ang buhay mo. Pastor, ba't ba kasi importante yung purpose na yan? Oo, kasi importanteng alam mo ang purpose mo para alam mo kung ano yung hindi mo purpose. Ang lalim, di ba? Bakit? Kasi maraming mga kabataan nag-aaksaya ng panahon na ginagawa na yung hindi naman nila purpose. And they are settling for less. Why do you settle for less if you have an access for so much more? I'm very passionate in saying that because katulad mo, may mga tao din nag-underestimate sa akin. Naalala ko, nung kaedad nyo pa ako, sinasabihan ako, alien, mongoloid, pamilya ng mga Sorais. Kasi nga, pag nagka-Sorais ka, buong pamilya, damay. So, kala nila ako may kagagawan. Tapos tawag nila sa akin, alien, kasi masyadong malaki ulo ko compare sa akin katawan. Kaya pinalaki mo naman yung katawan mo, lumiit naman yung ulo mo, hindi proportion. And I did not realize back then, nung kaedad nyo ako, that my life matters. Pinaniwalaan ko yung sinasabi nilang wala akong mararating. Pinaniwalaan ko yung sinasabi nila na walang impact na gagawin ang Panginoon sa aking buhay. And because of what they said to me, hindi na ako nagplano para sa sarili kong buhay. Ang hindi ko alam, may plano pala ang Panginoon sa aking buhay. And who would have thought? And I'm not trying to make this message about me, pero sino bang mag-aakala na yung tinuksong alien, mongoloid, pamilya ng mga Sorais, yung sinabihang walang mararating, walang talento, at walang mapupuntahan ay gagamitin ng Panginoon ngayon by the grace of God to reach millions of people through social media. By the grace of God. Palapakan natin ang ating Panginoon. At kung kayang gamitin ng Panginoon yung isang alien, mongoloid, pamilya ng mga Sorais sa katulad ko, kayang-kaya kang gamitin ng Panginoon para pagpalain ng napakaraming tao. Amen? You are designed to make a difference. You are designed to make an impact.
Sabi mo yan sa katabi mo, you are designed to make a difference. You are designed to make an impact. Impact that will last. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, hindi ko alam kung naiintindihan na ninyo, but I'm gonna plant this seed anyway. Huwag mong ipagpapalit ang gusto mo talaga sa gusto mo lang ngayon. Don't trade the ultimate for the immediate. Don't trade the eternal for the temporal. May planong maganda ang Panginoon. Ang Apple, ang Samsung, in thousands of years, wala na yung mga kumpanya na yan, but the church will still be here. Walang human kingdom that will last. Only the kingdom of God will last. So if I were you, I will invest in the kingdom of God because the kingdom of God will last. Punuin natin ang langit para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Pwede niyang kainin yung tinapay na yon habang ang lahat ay nagugutom. Konti lang naman yung meron siya. He doesn't have much, but he has something. You don't have much, but you got something in you that God will use. So what Jesus did, are you ready? Hallelujah. Are you ready? Verse 11. So Jesus took the loaves, gave thanks to God. Ilan yung pinagpasalamat ni Jesus? 5 loaves and 2 fishes. Enough ba yung 5 loaves and 2 fishes to feed 12? No. Hindi sapat, pero pinagpasalamat pa rin. May kilala ba kayong ganyan? Yung konti, pinagpapasalamat. Kasi kung ako yon, kung konti, Lord, di sapat to eh. Yung konti, nirereklamo. Kaya hindi ma-multiply eh. Kasi kapag marunong kang magpasalamat, kahit konting meron ka, hallelujah, pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwedeng i-multiply. If you give, you're not enough to the God of more than enough. God is able to multiply. You're not enough. Do not look at your deficiency. Look at God's sufficiency. Because God is enough. He is enough and He will be enough. So He gave thanks to God. Everybody read verse 11. So Jesus took the loaves, gave thanks to God, distributed them to the people. Afterward, He did the same with the fish, and they all ate as much as they wanted. After everyone was full, verse 12. Amen? After everyone was full, Jesus told the disciple, now gather the leftovers so that nothing is wasted. Verse 13, so they pick up the pieces and fill 12 baskets with scraps left by the people who have eaten from the 5 barley loaves. Akalain mo yun, 5 tinapay lang at 2 isda, sumobra pa ng ilang basket? 12 basket. Sabi mo sa katabi mo, God is able to multiply what you have. God is able to multiply what you have. At sabi ng verse 14, when the people saw Him do this miraculous sign, they exclaimed, and He said, surely, this is the prophet that we've been expecting. So sabi ng scripture, here you go, kinuha ni Jesus yung 5 loaves and 2 fishes. He gave thanks, at sabi ng scripture, dinistribute niya sa mga disciples and to the people. Now, kapag nanonood kayo ng mga Jesus film, especially ngayong mga Holy Week, marami mga Jesus film, pansinin nyo sa mga pelikula, pag pinapanood yung Jesus film. Sa Jesus film, ganito usually, pag tinaas ni Jesus yung basket na may 5 tinapay at 2 isda, biglang dumadami, di ba, sa ibabaw? At pagbaba niya, marami na kagad and they will distribute. Apparently, when you look at the scripture and when you compare it to other passages, apparently, nung ipinagpasalamat ng ating Panginoong Yesus yung tinapay, nung binaba niya, hindi pa dumami. Tapos binigay niya yung 5 tinapay, dinistribute niya sa mga tao na 5 tinapay pa rin. Can you imagine being a disciple if that were true? Sabi ni Lord, Lord, thank you. Father, salamat po. Pag 5 tinapay pa rin. O Peter, James, John, distribute nyo. Sabi ni Peter, Lord, ako nga, kulang pa to eh. You know what? But they did obey God. Sabi na scripture, they distributed it to the people. The disciples themselves distributed it. Imagine niyo kung si Peter ang nataon sa inyong leader. O Brad, nakikita mo to, ang liit lang nito. 5 tinapay lang, hinati pa namin sa 12, ha? Ikaw, kilala kita, matakaw ka eh. Konti lang kuha mo, ha? Ikaw, tigas ang ulo mo, kanina ka pa kain ng kain dyan. Ikaw, natulog ka kanina during preaching, hindi ka kasama. Biro lang. Amen? Pero ang sabi ng scripture, He distributed it. And apparently, habang dinidistribute nila, doon na multiply ng Lord yung tinapay. And the resources keep coming, even though it started only with 5 loaves and 2 fishes. The miracle did not happen, I say this respectfully, not in the hands of God, in the hands of Jesus.
it happened in the hands of the disciples. That when God entrusted them with little and obeyed God, even though it's illogical, God multiplied it. And God used the not enough to feed 15 or 12,000 people. Palapakan natin ang Panginoon. At sino ginamit ng Panginoon? Yung bata. Yung young boy. Yung discounted. Yung hindi pinapansin. Kaya pala ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy, in which nagre-resonate pa rin sa akin 25 years later, do not let anyone despise you because you are young. Sabi ng 1 Timothy 4:12. Why? Ang pagiging bata, hindi limitasyon. Ang pagiging bata, opportunity. Alam ko, ang mundo at society natin, sinusukat ka at ang credibility mo based sa edad at experience mo. Pero ang Diyos hindi mag-aantay na tumanda ka bago kanya magamit. Pwede ka nang gamitin ng Panginoon as young as you are para magamit sa kanyang kaluwalhatian. And if God can use that young boy and use what he had to feed 12,000 people, I believe that what God has entrusted in your hand, pwede ring i-multiply ng ating Panginoon. Siguro tong bata na to, gumising siya nung umaga na yun, wala siyang kamalay-malay na siya igagamitin ng Lord to feed 12,000 people. Pero nung kinuha ng Lord, nung inoffer niya yung bagay na meron siya, ang sabi ng scripture, God is able to multiply it and fed 12,000 people. Sino pa yung naaalala nyo sa Bible na meron ding tinapay na dala-dala sa Old Testament? Do you remember David? Kung kilala nyo si David sa 1 Samuel 17, ang sabi ng scripture, itong si David, chosen as a king, pero wala sa palasyo. Ang sabi ng scripture, yung kanyang mga kapatid na panganay, yung first three na panganay na kanyang kapatid, si Eliab, si Abinadab at si Shammah, warrior. Ang sabi ng scripture, bago pa ang 1 Samuel 17, itong si Goliath, sino sa inyo nakakilala kay Goliath? Si Goliath sa 1 Samuel 17, ang height daw po niya approximately 9 feet 6 inches ang kanyang height. Halos kasing tangkad ng basketball court. He was a trained, experienced warrior. Yung espada pa lang niya, mas matangkad na kay David. Ang kanyang shield, mas mabigat pa kay David. Ang sabi ng scripture, itong si Goliath, kaharap ang buong nation of Israel sa Valley of Elah. Hinamon niya ang mga nation of Israel. At sabi nila, wag na tayong mag-toast dito. I don't want bloodshed anymore. Ang gawin nyo na lang dyan, kumuha kayo ng champion ninyo na ilalaban sa akin. Pag natalo ko yung champion ninyo, lahat kayo alipin namin. Pero, kapag natalo ako ng champion, kung matatalo niya ako, experience. Lahat kami magpapaalipin sa inyo. You know what happened? For 40 days. How many days? 40 days, walang gustong lumaban. Lahat sila naka-stand off lang. Titigan lang sila for more than a month. Finally, until one day. Everybody say one day. Ang sabi ng Bible, gumising si David isang umaga, kinausap siya ng kanyang tatay, David, hatiran mo ng tinapay at keso ang iyong mga kapatid. Tinapay din. Hatiran mo ng tinapay at keso ang iyong mga kapatid na isang buwan na mahigit dun sa Valley of Elah kasi walang gustong lumaban. So si David hindi nandoon sa Valley of Elah para labanan si Goliath. Nandun siya para maghatid at magdala ng tinapay. It was not part of his agenda. Ano dala niya lang? Tinapay at keso. Pag pinagsama mo, cheese bread. Come on, lalim nun, Brad. Amen. Dala-dala ni David, cheese bread. Pupunta siya sa labanan. Imagine niyo to, 16-year-old boy, payat na payat, may hawak ng plastic bag ng cheese bread. Pupunta sa Valley of Elah para magatid ng pagkain sa mga kapatid niya. Ang sabi ng Bible, pagdating niya sa Valley of Elah, may nakausap siyang soldier. Sabi ni David, ano nangyayari dito? Ang sabi ng soldier, kasi yung si Goliath, yung matangkad na yan. Isang buwan na kami mahigit tinahamon yan. Kahit si Haring Saul, ayaw naman lumaban kasi masyadong matangkad. Tingnan mo naman, ang laki ng katawan, ang tangkad, 9'6" ang height ba naman Ano sabi niya, ganun ba? Saktong-sakto, habang kausap ni David yung soldier, lumapit na naman si Goliath. Paraphrase, ang sabi ni Goliath, wala pa ba kayo lalaban sa akin? Labanan niyo ako. Kung matatalo ko kayo, lahat kayo magpapaalipin sa akin. But this time, for 40 days, walang nakakarinig sa kanya
But this time, narinig ni David, 16-year-old boy, payat, may hawak na plastic bag ng cheese bread. At ito sinabi ni David sa soldier, "Who is this uncircumcised Philistine that is mocking the armies of the living God? I will fight him." Sa Tagalog, sino itong support na ito? Ganun talaga Tagalog, anong magagawa natin? Na humahamak sa Diyos na dakila, ako lalaban sa Kanya. Wala to sa Bible, pero ano kaya sabi ng soldier? Ikaw? 16-year-old payat, ano yung hawak mo? Plastic bag ng cheese bread? Ikaw ang lalaban sa Kanya? David was offended. Ba't niya hinahamak ang Diyos natin? Ako ang lalaban sa Kanya. Dahil walang gustong lumaban, nabasa ni David yung job promotion ni King Saul sa jobstreet.com. Naghahanap na siya ng pwedeng lumaban kasi mayroong gusto lumaban kay David. Nabasa ni David yun. Sabi niya, sige, ako na yan. Punta ako sa first interview. Pumunta si David sa kwarto ni King Saul sa kanyang first job interview. As si David at si King Saul magkaharap, ang sabi ni King Saul, "Anong katunayan mo na kaya mong labanan nito si Goliath?" Doon po kasi sa lugar namin, kapag may mga oso at may mga wolf na umaatake sa mga sheep ko, hinahawakan ko lang po yun sa kamay. Pinapatay ko sila with the bare hands. Brad, iba to. Brad, nakita mo to? Espada pa lang yan, di ka na makakalapit, di mo mahawakan. Pero ang sabi ng scripture, walang magawa si King Saul, kaya si David ang pinalaban kay Goliath. Notice hindi si David ang lumaban kasi qualified siya. Siya ang lumaban kasi walang choice. Walang gustong lumaban. So ang ginawa ni King Saul, dinamitan siya ng armor, sabi ni David, bigat. Binigyan siya ng espada, ang laki. Sabi niya, wag na yan, boss. Meron ako dito, slingshot. Slingshot! Kalaban mo, 9'6" na Goliath. Experienced warrior. May sariling shield bearer. At alam niyo, sabi ng scripture, watch this, fasten your seatbelt. Papunta na tayo sa exciting part. Ang sabi ng scripture, lumabas si David. Imagine niyo to. Lahat ng Philistines nandun sa side na yon. Isang valley ito, valley, labanan. At dito sa side na to, puro mga Israelites. Philistines, Israelites. Si David nasa ilalim, lumabas siya bigla. Siya ang lalabang representative. Si Goliath nasa kabila. Imagine niyo si David, sabi ng scripture, he was walking towards Goliath. Ano kaya iniisip ng mga Israelites? Brad, patay. Yan yung representative natin. Payat niyan, Brad. Ilan taon ba yan? 16. Ano yung hawak niya? Cheese bread? Pero ang sabi ng scripture, David was offensive. Ang sabi ng scripture, 5 bato ang kanyang hawak-hawak, but only with 1 shot. Sabi ng Bible, inikot niya ang kanyang sling. Binato papunta kay Goliath. Itong si Goliath na 9'6" ang height, ang sabi ng scripture, tinamaan sa noo. At ang sabi ng scripture, bumagsak si Goliath head first. Pum! Alikabok everywhere. Music please. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Si David sabi niya, ten, 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 ten. Watch this. Sabi ng scripture, bumagsak si Goliath head first, alikabok everywhere. Wala to sa Bible, pero pakiramdam ko, sa loob ng at least 5 seconds, walang nagsasalita. They cannot just believe what happened. Paano nangyari na yung 16 years old na may hawak ng cheese bread? Obviously, wala na siya hawak na cheese bread. May hawak ng cheese bread, napabagsak yung Goliath na experienced warrior gamit ang slingshot and no one is speaking. At yung mga Israelites na sa loob ng 1 buwan, mahigit, takot na takot, finally, they cried out, "Yeah! Yeah!" Why? Because their representative won the battle. Sino ginamit? Si David. Ilang taon? Ano hawak? Cheese bread. Sabi ng scripture, itong si David, 16 years old, may hawak ng cheese bread. Pinugutan ng ulo si Goliath. And he hold that head up high. By the way, using Goliath's sword. And he won the battle. Yeah! Sabi ng scripture, yung mga duwag biglang tumapang. Yung mga duwag biglang naging offensive.
Amen? Why? God is able to use even the young boy to defeat that Goliath, the Philistine. Na by the way, based on historical context, gusto pang talunin ni Samson pero si David ang tumapos nang hindi natapos ni Samson. Why? Because God will finish what He has started. And what if yung sinimulan sa mga pastor ninyo sa inyo tatapusin? Magpagamit kayo sa Panginoon. Because God is able to use you. And the miracle is already, hindi, binigyan siya ng armor, hindi pala pwede. Binigyan siya ng espada, hindi kasi yun eh. Ang miracle ng Diyos nasa kamay niya na. Slingshot. Ang miracle of multiplication nasa kamay na nila. Yung tinapay. And the miracle that God will start in your life is already in your hands. And watch this. For so many years, pag pinipreach ko ang David and Goliath, ang lagi ko sinasabi sa mga tao, dapat kayong maging katulad ni David. Na anumang mga Goliath sa inyong buhay, kayang pagbagsakin ng ating Panginoon. Totoo rin naman. Pero what if, hindi talaga tayo si David? Tayo yung mga Israelites na takot na lumaban sa mga Goliath ng ating buhay. But somebody came by the name of Jesus Christ. By the way, David in Hebrew means beloved. David, beloved, and Jesus came, the beloved Son of God, and defeated that Goliath on our behalf. Bakit? Yung mga hindi mo kayang talunin ng Panginoon. So wag na wag mo iisipin, Pastor, hindi ako magaling magsalita. Sabi ng Lord kay Moses, wag kang mag-alala. Gagamitin ko yung kapatid mo as a spokesperson. After all, hindi naman salita mo ang mahalaga rito. Yung salitang ibibigay ko sa'yo. Ikaw lang ang gagamitin ko. But if you are willing to be used by God, pwede kang gamitin ng Panginoon. The bigger question lang is, are you available? The greatest ability that you have is not the ability to speak. It's not your ability to stand on stage, not your ability to dance or to sing. Your greatest ability is your availability. If you are available na magpagamit sa ating Panginoon, God is able to use you to make an impact, not just in Cotabato, not just in Davao, not just in the entire nation of the Philippines.